Yun ang ras out ng September 24, 1975. Yung ranchero yun. Yun nga po. Yung sabi kaya tumira ang Sputnik nilalagyan ng marurumi yung pagkain. Sa loob ng mga pader ng New Bilibid Prison, hindi lamang kalayaan ang ipinagkait sa mga nakakulong, kundi pati ang katahimikan. Dito, sa pagitan ng bakal na rehas at galit na matagal nang kinikimkim, sumiklab ang isang madugong banggaan sa pagitan ng dalawang kilalang gang, ang Sige-Sige Sputnik at Genuine Ilocano Gang. Isang umagang dapat ay karaniwan lamang sa paghatid ng almusal ay nauwi sa trahedyang yumanig sa mismong puso ng piitan. Sa bidyong ito, ating matutunghayan ng isang matunog na kwento, ang tira ng Sputnik sa mga rancherong GIG. Isang pangkat na kilala sa Paalala, ang kwentong ito ay naglalaman ng sensitibong paksa na may kinalaman sa krimen. Hindi angkop sa mga bata o kabataang may edad 18 pababa. Viewers' discretion is advised. Bago ko simulan ang kwento, counting disclaimer. Ang videong ito ay for educational purposes and historical information only at walang layon na mag-promote ng karahasan sa madla. Ang mga detalyeng nakapaloob sa kwentong ito ay batay sa mga datos mula sa Korte Suprema na makikita sa internet at available sa publiko. Ang mga pangyayari sa kasong ito ay naganap sa loob mismo ng New Bilibid Prison sa Muntinlupa, Metro Manila. Dito, nagsilbi ng kani-kanilang sentensya ang parehong mga biktima at akusado. Lahat ay mga bilanggo na nahatulan na ng pinal. Ang mga akusado ay pawang miyembro ng Sige-Sige Sputnik Gang na nakapiit sa brigada ng Dormitoryo 4D, samantala ang mga biktima naman ay mga kasapi ng karibal nilang grupo, ang GIG o Genuine Ilocano Gang, na nakatira sa Dormitoryo 13. Noong September 24, 1975, bandang alas 10 ng umaga, 6 na bilanggo mula sa GIG na naka-assign bilang mga kitchen boys ang dumating sa Dormitoryo 4D upang maghatid ng almusal sa mga preso roon. At ito ay sina Rodolfo Querer, Virgilio Domingo, Jose Obanil, Cirilo Monroy, Aniceto Nino at Pacifico Katabay. Ipinarada nila ang truck mga 3 metro lamang mula sa dormitoryo. Habang abala si Katabay sa pag-supervise ng pagbaba ng mga pagkain, biglang sumiklab ang kaguluhan. Mula sa loob ng dormitoryo 4D, dagsang lumabas ang mga miyembro ng Sige-Sige Sputnik Gang na armado ng mga improvised na weapon. Sa isang sigaw mula sa kanilang leader na si Generoso Dungka, nakilala rin sa alias na Boy Kamatis, narinig ang nakapanlulumong utos. Patayin niyo silang lahat! Pagkarinig ng utos, walang alinlangan na sumugod ang grupo. Mabilis at magkasabay nilang tinugis ang mga kitchen boys ng GIG. Sa loob ng ilang segundo, nagulo ang buong paligid. Ang dating tahimik na umaga ay napalitan ng sigawan, ingay ng takbuhan at mga sigaw ng tulong. Ang mga biktima ay walang laban. Karamihan ay walang armas at abala pa sa trabaho. Agad rumisponde ang mga gwardya ng piitan at napigil ang karahasan. Dinala ang mga sugatan sa New Bilibid Prison Hospital para sa agarang gamutan. Ngunit isa sa kanila, si Cirilo Monroy, ay binawian ng buhay kinabukasan dahil sa matinding pagdurugo dulot ng maraming saksak. Ayon sa ulat ng medical legal officer na si Dr. Bienvenido Muñoz ng NBI, sanhi ng kamatayan ni Monroy ang acute massive hemorrhage secondary to multiple stab wounds caused by a sharp-pointed single-bladed instrument. Samantala, ang iba pang nasugatan na sina Querer,
Domingo, Obanil, Nino at Katabay ay nagtamo rin ng malulubhang sugat na ayon kay Dr. Luz Alma Santos ng New Bilibid Prison Hospital ay maaari sanang ikamatay nila kung hindi agad naagapan. Matapos ang investigasyon, natukoy ang mga salarin at sinampahan sila ng kasong murder at multiple frustrated murder noong February 3, 1977 sa pamamagitan ng Provincial Fiscal ng Rizal. Ito ang mga pinangalanang akusado: Generoso Dungca, Tomas Salcedo, Roberto Esguera, Roberto Madayaw at Alberto Liban. Matapos ang masusing investigasyon, dumating ang araw ng paglilitis. Noong February 10, 1977, humarap sa hukuman ang mga akusadong sina Tomas Salcedo, Roberto Esguera, Roberto Madayaw at Alberto Liban. Isa-isa silang binasahan ng sakdal. Sa apat na akusado, si Tomas Salcedo lamang ang umamin sa kasalanan. Ang iba naman, sina Esguera, Madayaw at Liban, ay mariing nagsabing sila ay hindi guilty. Ngunit, may isa pang pangalan na hindi kailanman humarap sa hukuman: ang leader ng grupo na si Generoso Dungca, o mas kilala bilang si Boy Kamatis. Ayon sa tala, tumakas siya mula sa New Bilibid Prison noong April 23, 1976. Dahil sa kanyang pagtakas, hindi na siya naaresto at hindi na rin na-arraign. Samantalang ang kaso laban sa iba ay itunuloy ng hukuman. Matapos ang paglilitis noong August 30, 1977, hinatulan ng mababang hukuman sina Tomas Salcedo, Roberto Esguera, Roberto Madayaw at Alberto Liban na guilty beyond reasonable doubt sa pagpatay kay Cirilo Monroy. Bilang parusa, sila ay sinintensyahan ng kamatayan at inatasang magbayad ng danyos sa pamilya ng biktima. Para naman sa multiple frustrated murder, bawat isa ay pinatawan ng hanggang 20 taong pagkakabilanggo. Dahil sa hatol na kamatayan, otomatikong umakyat sa Korte Suprema ang kaso para muling pagrepaso. Habang dinidinig pa ang kaso, isang masaklap na balita ang dumating. Noong January 8, 1981, pumanaw sa loob ng piitan si Roberto Esguera, isa sa mga akusado sa kaso. Ayon sa ulat ng piitan, siya ay namatay dahil sa matinding pag-ubo na may kasamang pagdurugo, bunga ng pulmonary tuberculosis o sakit sa baga. Samantala, nagbigay ng kanilang panig ang mga akusado at kanilang iginiit na sila ay lumaban lamang bilang pagtatanggol sa sarili. Ayon sa kanilang salaysay, ganito umano ang tunay na nangyari. Bandang alas 9 hanggang alas 10 ng umaga noong September 24, 1975, pumunta raw si Cirilo Monroy na miyembro ng Brigada 13 o GIG sa Dormitorio 4D. May dala siyang lalagyan ng alak at gaya ng nakasanayan, inimbitahan niya ang kanyang kaibigan na si Tomas Salcedo upang uminom. Habang tumatagal ang kanilang inuman, nagkaroon daw sila ng alitan tungkol sa sukli, hanggang sa uminit ang sitwasyon. Ayon sa kwento ng mga akusado, si Monroy raw ang unang bumunot ng patalim at sumugod kay Salcedo. Ngunit nakaiwas si Salcedo, naagaw ang patalim at siya naman ang nakasaksak kay Monroy. Dahil dito, nasawi si Cirilo Monroy. Nang makita raw ng mga kitchen boys ang pangyayari, dali-dali silang sumugod upang tulungan si Monroy, at dito na nagsimula ang malaking kaguluhan. Nagbatuhan ng bato at bote, at ayon sa mga akusado, ipinagtanggol lamang nila ang kanilang mga sarili. Para naman kay Alberto Liban, sinabi niyang lumabas lang siya ng dormitoryo nang marinig niya ang gulo.
Habang papalapit siya, inabutan daw siya ng mga batong ibinabato kaya gumanti siya. Ayon sa kanya, nakapulot siya ng patalim na galing umano sa kabilang grupo at nagamit niya ito sa pagtulak ng isa sa mga lumapit. Bagaman hindi niya raw kinakilala kung sino iyon. Ngunit hindi pinaniwalaan ng hukuman ang depensang self-defense na ipinahayag ng mga akusado. Ayon sa trial court, walang anumang ebidensya na nagsasabing may armas ang mga biktima noong mangyari ang insidente. Bukod pa rito, napansin ng korte na wala ni isa sa mga akusado ang nasugatan, samantalang ang mga biktima lamang ang nagtamo ng malulubha at nakamamatay na mga sugat. Dahil dito, malinaw para sa hukuman na ang mga akusado ang tunay na may dala ng mga sandatang ginamit sa pag-atake. Kabilang dito ang isang sibat, ilang ice pick o tinatawag na IDW, at mga dart na isinuko mismo ni Generoso Dungca sa mga gwardya ng piitan matapos ang kaguluhan. Nang mga panahong ito, inutusan din ng Korte Suprema ang Provincial Fiscal ng Rizal na makipag-ugnayan sa mga nararapat na otoridad upang mahuli si Generoso Dungca, ang leader ng grupo na nakatakas at patuloy na nagtatago, upang maharap siya sa hustisya at sa paglilitis. Matapos pag-aralan ng Korte Suprema ang buong kaso, wala silang nakitang dahilan para baguhin ang desisyon ng mababang hukuman. Malinaw sa mga ebidensyang iniharap sa paglilitis na tama at makatarungan ang naging hatol ng korte. Samantala, noong September 28, 1982, ibinaba ang kaso laban kay Roberto Esguerra dahil sa kanyang pagkamatay, ngunit ito'y tumutukoy lamang sa kanyang pananagutang kriminal at hindi sa iba pang aspeto ng kaso. Sa huli, ibinaba ng Korte Suprema ang pinal na pasya. Pinagtibay nito ng buo ang desisyon ng mababang hukuman na inilabas noong August 30, 1977. At ang halagang ibabayad bilang danyos para sa pagkamatay ni Cirilo Monroy ay itinaas mula sa 12,000 pesos tungo sa 30,000 pesos. Ngunit dahil sa 1987 Constitution, kung saan pinawalang bisa ang parusang kamatayan, otomatikong pinalitan ng reklusyon perpetua o habang buhay na pagkakabilanggo ang hatol na kamatayan na ipinataw ng trial court. Sa huli, ang kasong ito ay nagsilbing paalala na kahit sa lugar kung saan inaasahang may hustisya at pagbabago, nananatiling buhay ang ugat ng karahasan kapag galit at paghihiganti ang nangingibabaw. Sa bawat desisyong pinapatungan ng dugo, may pamilya at kinabukasang nasisira. At sa mga dingding ng kulungan, tanging katahimikan lamang ang tunay na nakakaalam kung sino talaga ang talunan, ang pumatay o ang nabura ang sarili sa galit. Di barila nakatago sa loob ng aparador. Sa brigada ng Sputnik halos lahat ay tirador. Planeta ang tatak, Sputnik ang pangalan. Kung nagustuhan mo ang ating kwento, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para updated ka sa mga susunod pang mga video na ilalabas dito sa channel na ito. May atraso at sa katulad mo, Tulog at konsepto. respeto sa mga kakusa, lalo na sana una. Putok ng mga pangalan, kilala mo yung isa.